Sa Pilipinas, madalas nating naririnig ang tungkol sa pinakamayamang lungsod o probinsya. Pero alam nyo ba na kahit na mga municipalities lang o bayan, may mga lugar sa bansa na may hawak na bilyong-bilyong piso na assets? Oo, tama ang narinig ninyo. May mga bayan sa Pilipinas na kahit hindi city ay may napakalaking yaman dahil sa industriya, negosyo, turismo at matibay na ekonomiya. Ang ilan sa kanila ay may malalaking pabrika, export zones, pagmimina o booming na negosyo na nagbibigay ng malaking kita sa kanilang lokal na pamahalaan. Sa video na to, alamin natin ang top 10 richest municipalities sa Pilipinas base sa kabuong assets nila na umaabot ng bilyong piso! May mga bayan dito na maaaring pamilyar sa inyo, pero meron ding mga lugar na posibleng hindi nyo inaasahan na ganito pala kayaman. Kaya ihanda ang nyo sarili! Siguradong magugulat ka sa number 1! Mr. D. At number 10, Santa Cruz, Ilocos Sur. Total assets, 3.215 billion pesos. Ang bayang ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Ilocos Sur at isa ito sa mga mahahalagang sentro ng ekonomiya sa probinsya. Isa sa mga dahilan kung bakit may malaking assets ang Santa Cruz ay dahil sa aktibong pagmimina sa lugar. May mga mining operations dito na nag-e-extract ng iba't ibang mineral sources na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa lokal na ekonomiya. Bukod dito, may mga lumalagong agrikultura at maliliit na negosyo sa bayan na sumusuporta sa kabuhayan ng mga residente. Ang Santa Cruz din ay nagsisilbing gateway papunta sa ibang bayan sa Southern Ilocos Sur, kaya may tuloy-tuloy na kalakalan at transportasyon sa lugar. Dahil dito, hindi nakakagulat ang kanilang assets ay umaabot ng 3 bilyon. At number 9, Santa Maria, Ilocos Sur. Total assets, 3.267 billion pesos. Kilala ang bayang ito dahil sa isa sa mga pinaka-iconic na simbahan sa bansa, ang Santa Maria Church, na kabilang sa UNESCO World Heritage Sites. Dahil sa makasaysayang simbahan na ito, ang Santa Maria ay isa sa mga dinarayo ng turista sa Ilocos Region. Ang turismo ay malaking tulong sa ekonomiya ng bayan dahil ang daming hotels, restaurants, souvenir shops at transport services ang umaasa sa mga bumibisitang turista. Bukod dito, malakas din ang agrikultura lalo na sa produksyon ng palay at iba pang mga pananim. Sa kombinasyon ng turismo at agrikultura, nakapagtala ang Santa Maria ng kabuuang assets na lampas ng 3 bilyon. Dahilan upang mapasama ito sa listahan ng pinakamayayamang bayan sa Pilipinas. At number 8, Binangonan, Rizal. Total assets, 3.489 billion pesos. Ang bayang ito ay matatagpuan sa baybayin ng Laguna de Bay at isa sa mga mabilis na lumalagong municipality sa Rizal. Isa sa mga dahilan kung bakit may malaking assets ang Binangonan ay ang malakas na real estate development sa lugar. Dahil malapit ito sa Metro Manila, maraming subdivisions at residential communities ang tinayo dito sa mga nakaraang taon. Bukod pa rito, kilala ang Binangonan sa pangingisda at Laguna de Bay. Ito ay nagbibigay ng kabuhayan sa maraming residente. Ang bayan din ay kilala bilang tahanan ng national artist na si Carlos Botong Francisco, isa sa mga pinakadakilang pintor ng Pilipinas. At number 7, Taytay, Rizal. Total assets, 3.670 billion pesos. Kung mahilig kayo sa murang damit, malamang pamilyar kayo sa lugar na ito. Ang Taytay ay tinatawag na Garments Capital of the Philippines dahil sa napakaraming garment factories at clothing businesses sa bayan. Naging sentro ito ng produksyon ng mga damit na binebenta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron ding Taytay Tiangge, kung saan makakabili ang mga tao ng mga damit na diretsyo mula sa mga manufacturers. Ang industriya ng garments ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit malakas ang ekonomiya ng Taytay. Bukod pa rito, maraming commercial establishments at residential developments sa bayan na ito. Ito'y dahil sa pagiging malapit nito sa Metro Manila. Kaya ang lupit! Sa kabuuan, ang Taytay ay may assets na humigit kumulang
3.6 billion pesos. At number 6, Cainta Rizal. Total assets, 3.766 billion pesos. Ang Cainta ay isa sa pinakamataong municipality sa Pilipinas dahil sa laki ng populasyon, napakaraming negosyo, malls, restaurants, at commercial establishments ang matatagpuan dito. Isa sa mga pinakakilalang produkto ng Cainta ay ang bibingka at suman na matagal ng bahagi ng lokal na kultura ng bayan. Bukod sa pagkain, ang Cainta ay naging major residential area para sa mga nagtatrabaho sa Metro Manila. Kaya napakaraming subdivisions at condominiums ang tinatayo dito. Dahil sa dami ng negosyo at populasyon, ang assets ng Cainta ay umabot ng 3.7 billion pesos. Dahilan na naman to para mapasama sila sa pinakamayayamang bayan sa bansa. Number 5, Cabugao, Ilocos Sur. Total assets, 3.805 billion pesos. Isa ito sa pinakakilalang bayan sa Ilocos Sur pagdating sa agrikultura at lokal na industriya. Ang Cabugao ay may malawak na sakahan ng palay, mais at iba pang pananim na nagbibigay kabuhayan sa maraming residente. Bukod dito, kilala rin ang bayan sa paggawa ng local delicacies at tradisyonal na produkto. Ang kombinasyon ng agrikultura, lokal na negosyo, at maayos na pamamahala ng pondo ng lokal na pamahalaan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang kanilang assets ay umabot ng 3.8 billion pesos. Number 4, Caluya Antique. Total assets, 3.822 billion pesos. Maaring hindi ito gaanong kilala kumpara sa ibang bayan sa listahan, pero isa ito sa mga pinakamayamang municipality sa bansa. Ang pangunahing dahilan nito ay ang Malampaya Natural Gas Project. Ito ay nagbigay ng malaking share ng kita sa mga kalapit na mga lokal na pamahalaan. Ang mga kita mula sa energy resources ay nakatulong upang tumaas ang assets ng bayan. Bukod dito, ang Caluya ay may magagandang islands at beaches na may potensyal sa turismo. Dahil sa kombinasyon ng energy revenue at natural resources, ang assets ng Caluya ay umabot sa 3.8 billion pesos. Number 3, Silang Cavite. Total assets, 4.454 billion pesos. Ang Silang ay isa sa mga pinakamabilis na umunlad na bayan sa Cavite. Dahil sa malapit na lokasyon nito sa Tagaytay at Metro Manila, maraming subdivisions, resorts at commercial establishments ang tinayo dito. Lalo pang lumakas ang ekonomiya nila nang nadagdag ang Calax Expressway, kung saan connecting ito para papunta sa Manila, SLEX at Skyway. Bukod dito, kilala rin ang Silang sa agriculture at coffee production. Ang bayan ay maraming farms at agricultural businesses, pati na rin mga tourism establishments. Sa mabilis na paglago ng real estate at negosyo sa lugar, hindi nakakapagtaka na ang assets ng Silang ay umabot ng 4.4 billion pesos. Number 2, Limay, Bataan. Total assets, 5.791 billion pesos. Isa ito sa mga pinaka-industrialized municipality sa bansa. Matatagpuan dito ang Petron Bataan Refinery na isa sa pinakamalaking oil refinery sa Pilipinas. Bukod pa rito, merong free port area of Bataan sa kalapit na lugar na nagdadala ng maraming negosyo at libo-libong trabaho. Dahil sa malalaking industriya sa Limay, napakalaki ng kontribusyon ng mga kumpanya sa lokal na ekonomiya at buwis ng bayan. At dahil dito, ang Limay ay may assets na umaabot sa 5.7 billion. Dahilan upang ito ang ikalawang pinakamayamang municipality sa Pilipinas. And at number 1, Carmona, Cavite. Surprise, surprise! Naging city na ngayon ng Carmona, kaya ilalabas natin ang bagong hari ng mga munisipyo sa next episode.
Ang Carmona ay isa sa pinaka-industrialized town sa Cavite. Matatagpuan dito ang maraming industrial parks at manufacturing companies na gumagawa ng iba't ibang produkto para sa lokal at international na market. Kabilang dito ang mga electronics, automotive parts, at iba pang export products. Dahil sa dami ng mga kumpanya at pabrika sa lugar, napakalaki ng tax revenues at investments na pumapasok sa bayan. Bukod pa dito, patuloy din ang paglago ng real estate at commercial development sa Carmona. Dahil sa super lakas na industriya at negosyo, ang assets ng Carmona ay umaabot sa 6.5 billion na siyang pinakadahilan kung bakit ito ang pinakamayamang municipality sa Pilipinas. Woo! Na-surprise kayo, di ba? Kamangha-mangha talaga, D-Fam, na kahit mga bayan lamang, may kakayahan magkaroon ng bilyong-bilyong piso na assets. Pinapakita lamang nito ang lakas ng ekonomiya ng isang lugar ay hindi nakabase kung city or municipality ka. Ito ay kundi kung gaano kalakas ang negosyo, industriya, turismo at pamamahala ng lokal na pamahalaan. Mula sa garments industry ng Taytay, sa industrial power ng Limay, hanggang sa economic growth ng Carmona, makikita natin kung paano nagiging sentro ng kaunlaran ang mga bayan sa Pilipinas. Ngayon, gusto kong malaman sa inyo, D-Fam, alin sa mga bayan na ito ang napuntahan ninyo na? At alin sa tingin ninyo ang may pinakamalaking potensyal na yumaman pa sa mga susunod na taon? Woo! At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! See ya! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!